libo-libong mga trabaho po ang inaasahang magbubukas para sa mga Pilipino sa ilalim ng proyektong pangkaunlaran ng Department of Transportation. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. May naghihintay na trabaho dahil sa North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway Project ng Department of Transportation. Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-prioritize ang mga manggagawang Pilipino na mabigyan ng trabaho. Higit 31,000 manggagawang Pilipino ang mayroong trabaho dahil sa proyekto. Nakikipag-ugnayan din ang DOTR sa mga global partners nito para mabigyang prioridad ang mga lokal na manggagawa sa pagbuo ng North-South Commuter Railway o NSCR. Kinukuha ang mga local engineers, architects at empleyado para sa mga project management offices at construction sites. Ayon kay Transportation Secretary Bani Lopez, dapat i-prioritize sa mga Pinoy dahil sa kanilang galing, talento at kakayahan. Ayon naman sa ilang manggagawa ng proyekto, malaking tulong ito dahil sa mas mataas na sahod kumpara sa kanilang mga dating trabaho. Kami po, taga-Arayat po kami. Lumayo pa dito sa Angeles para magpagtrabaho. Dito kasi maganda yung may benefits ka dito. Ano naman pong improvement, nakakapag-ipon din po kahit papaano. Nakakatulong po ng malaki sa pamilya po. Inaasahang kapag natapos ang 147-kilometer na commuter railway na may 35 stations, mapaiikli nito ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna sa 2 oras na lang mula sa dating 4 na oras. Kasabay rin ito ang 33-kilometer Metro Manila Subway na may 17 stations mula Valenzuela City hanggang Parañaque City at NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Ang dating halos 2 oras na biyahe ay magiging 45 minuto na lamang. Target maging fully operational na mga proyektong ito sa 2032. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.